Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang unang pinakamahalagang pinagkukunan ng mga aralin at batas sa Islam ay ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran. At ikalawa dito ay ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinukuha natin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil tunay na walang sino man ang higit na nakakaunawa sa mga sinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa mensahe ng pananampalatayang ito liban pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinuro naman niya sa kanyang mga kasamahan at itinuro sa atin ng ating mga scholars. Ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangangahulugan ng kanyang mga sinabi, mga ginawa at kanyang mga pinahintulutan. At sa kanyang mga sinabi ay maaring mga hulugan ito ng kanyang pagbabawal at pag-uutos, samantalang kanyang pagpayag naman ay maaring maganap sa hindi niya pagtutol sa mga gawain o ikinilos ng mga sahaba. Ang sunnah ay dumarating sa atin sa anyo ng mga ulat na tinatawag na nating mga hadith. At ang mga hadith na ito ang siyang nilalaman ng mga aklat na meron tayo na may kinalaman sa mga katuruan ng Islam. Ang hadith at ang sunnah ay magkaiba. Ang sunnah ay ang kabuuan ng mga sinabi, ginawa at pinahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantalang ang hadith ay ang mga ulat ukol sa kanyang mga ginawa, mga sinabi at mga pinahintulutan. Ang mga ulat na mga hadith na nakikita natin sa mga aklat ay nahati sa dalawang bahagi. Una dito ay ang tinatawag na isnad at ikalawa ay ang tinatawag na matan. Ang isnad o ang chain of narrators na tinatawag nila sa English o ang mga tagapag-ulat ng mga hadith ay ang tala ng kung sino ang sahaba na nag-ulat ng hadith na ito. Maging ito man ay nakita niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa kung iniulat niya ang isang kilos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o narinig niya ang isang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay babanggitin sa isnad. Tulad halimbawa ng mga hadith na nakikita natin na iniulat ni Abu Hurairah bilang halimbawa o kaya iniulat ni Umar bin Al-Khattab, ito ang isnad. At madalas sa mga aklat ng mga hadith, upang mapaiksi na lamang ang isnad dahil nga ang isnad ay magiging isang mahabang talaan kung itatala pa ang lahat ng mga nag-ulat ng hadith na ito mula sa sahaba o hanggang sa tagapagtala ng hadith na ito tulad ni Imam Al-Bukhari, ay hindi na nila tinatala sa mga aklat na meron tayo ngayon na ating binabasa sa araw-araw dahil ang magiging tala na iyon kung lilista nila lahat ng mga nag-ulat ng hadith na iyon ay magiging masyado ng mahaba. At ito ay hindi na magiging kapaki-pakinabang sa pangkaraniwang mga tao. Kaya madalas ay inilalagay na lamang nila kung sino ang sahaba na unang nag-ulat ng hadith nito. Ang mga hadith ay hinahatulan sa kanilang pagiging tama o pagiging napagtibay sa pamagitan ng isnad. Kung ang mga tao ba na nag-ulat ng hadith na ito ay pawang mga mapagkakatiwalaan o sila ay pawang nakikilala sa kanilang pagiging matuwid o sa kanilang pagkakaroon ng malakas na pangmemorya. At ang mga scholars ng hadith tulad ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim ay tumitingin sa ganitong mga aspeto ng isnad upang masabi na ang isang hadith ay napagtibay nga o sahih o kaya ay daif o mahina na hadith. At alhamdulillah, ang marami sa ating mga scholars ang nagtuon ng ibayong pansin sa pagbibigay sa atin ng mga koleksyon ng mga napagtibay na mga hadith na tama mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa ulat ng mga mapagkakatiwalaan,
matutuwid at mga tao na mayroong mahusay na pangmemorya sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga hadith ay dumarating sa atin sa iba't ibang mga ulat sa pamagitan ng isnad. Dahil maaring ang isang hadith ay merong isang laman lamang na mensahe na nagmula sa iba't ibang mga tagapag-ulat, at ito ay minsan makikita natin sa iba't ibang mga libro ng hadith o sa iba't ibang mga kabanata ng hadith ng isang taga-kolekta lamang ng hadith. Dahil ito, ang mga hadith nga ay nililista nila ayon sa kung sino ang mga nagulat nito, kung sino ang pinagdaanan ng mga tagapag-ulat ng isang hadith na ito. Ang matan naman na tinutukoy ay ang mismong teksto o nilalaman ng hadith. At ito ay ang mga mismong mga pananalita na naglalaman kung narinig ba ng sahaba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kung ano ang narinig niya sa kanya. At ito ang pinagbabatayan naman ng ating mga aralin at mga kahatulan na panrelihiyon. Ang siyensya ng hadith ay isang siyensya na mayroong kalaliman, at ang nararapat lamang na magsalita dito o magpalalim sa pananalita dito ay ang mga scholars ng mga hadith. At tayong mga pangkaraniwang mga tao, ang nararapat para sa atin ay ang sumangguni sa mga hadith na napagtibay upang hindi tayo magkamali o masadlak sa mga bagay-bagay na makapagdudulot sa atin ng pagdududa sa limitado nating pangunawa sa mga hadith. Dahil nagaganap ngayon sa maraming mga social networking sites, lalo na sa Facebook, ang pamamahagi ng iba't ibang mga hadith, at minsan ay si-share ang isang tao, ng isang Muslim, ng isang hadith na mayroong kaduda-dudang mensahe o kaya ay nanggaling sa iba pa bukod pa sa mga scholars ng hadith ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. At ito ay dapat nating iwasan upang tayo nga ay maging maingat sa ating relihiyon. Dahil ito mismo ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin na da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, na iwan mo ang bagay na nakapagdudulot sa iyo ng pagdududa tungo sa bagay na hindi makakapagdulot sa iyo ng pagdududa. Kaya maganda para sa atin na kung tayo ay mag-uulat ng isang hadith o magbabahagi ng isang hadith, na sumangguni lamang tayo sa mga mapagkakatiwalaang mga scholars o mga mapagkakatiwalaan ng mga tagapag-kolekta ng mga hadith mula sa mga scholars ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. At kabilang na nga dito unang-una ang napagkasunduan ng mga scholars na pinakamatibay pagdating sa kanyang koleksyon ng mga hadith, si Imam al-Bukhari. Pangalawa dito si Imam Muslim, at ang iba pa mga tagapag-ulat ng mga hadith mula sa mga scholars na sina Abu Dawud, Ibn Majah, An-Nasai at Tirmidhi. At iba pa mga scholars nga na nakikilala natin na pinagkakatiwalaan ng mga taga-kolekta ng mga aral sa Islam. Ang pag-uulat ng mga hadith o ang pamamahagi ng mga hadith ay isang sensitibong bagay na hindi natin maaari na gagawin na lamang ng basta-basta. Dahil tunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay sa atin ng matinding babala na tayo ay magpapalaganap ng mga salita, at ito ay sasangkot natin sa kanya na hindi ito tama. Na tayo ay magpapalaganap ng mga hadith na di umalay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayong hindi naman niya sinabi, ito ay hindi maaari. At siya ay nagbigay sa atin ng matinding babala na sinabi niya, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, na hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man nasadyain niya na magpalaganap ng mga hadith di umano o kaya ay isangkot niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang kasinungalingan o isang bagay na hindi naman niya sinabi,
ay bibigyan siya ng upuan sa impyerno. At ang sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang matinding babala, lalo na sa panahon ngayon natin na nagkalat ang mga peking hadith na nagbibigay ng patunay o ginagamit ng mga tao na gumagawa ng bid'a bilang patunay sa ilan sa kanilang mga maling katuruan. Kaya nararapat para sa isang Muslim, langan na sa atin ng mga pangkaraniwang Muslim, na patuloy na sumangguni lamang sa mga mapagkakatiwalaang mga resources o mga pinanggagalingan ng mga hadith na ating pag-aaralan o ibabahagi natin sa iba. At ito ang mensahe natin para sa araw na ito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.